Umanaw na po mga kaibigan ang negosyanteng si dating Ambasador Dandingko Huangco. Sa mga hindi po inabot si Dandingko Huangco, siguro po mapag-uusapan natin ngayong gabi yan. Ay lalo na yung mga kabataan ngayon, inaabot lang balita, di ba? Balak daw po ng Malacanang mga kaibigan ni Presidente Duterte na bumili at mamigay ng transistor radios para sa mga nagsisipag-aral, lalo na daw sa mga nasa probinsya, na ang halaga po ng transistor radio ay 300 piso. At mga kaibigan, yung isa pong mataas na opisyal nito pong advisor sa National Task Force Against COVID-19 nagbitiw sa kanyang tungkulin dahil daw po sa kawalan ng sense of urgency. Madalit sabi, binabaliwala po nung mga naatasang mamahala, mga kaibigan at mga siwa ng ikang para tugunan ito pong pandemic, bunsod po nitong COVID-19 o China virus. At si Senator Juan Ponce Enrile po, mga kaibigan, lumutang din sa investigasyon ng Kongreso patungkol po sa ABS-CBN franchise. Kaya raw siya pinatawag para malaman kung paano na ibalik yung pong ABS-CBN sa mga Lopez. Paano na balik, Meron pa ba rin kaugnayan sa franchise? Wala pa rin, At ito hong si dating associate o senior associate Supreme Court Justice, si Senior Associate Justice Antonio Carpio, retirado na po, nag-commit na siya ay lalahok at tutulong po mga kaibigan na ipetisyon ito pong constitutionality ng anti-terror bill sa sandaling ito ay malagdaan. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bueno, mga kaibigan, umpisahan na po natin ito pong ating mga mga pag-uusapan. Meron pa mga ibang issue diyan yung pong pagbubuwis daw sa online sellers. Ang daming umaalma rito, mga kaibigan. At habang ito po ay pinupuwersa na nila ngayon na magsipagparehistro na raw sa Bureau of Internal Revenue, mga kaibigan. Itong mga nagtitinda online. Unang-una, yan po ang tanong natin, anong batas ang sinusunod o saan batas humugot ito pong Bureau of Internal Revenue para obligahin na ito pong mga online sellers ay kanilang buwisan o singilin ng pamahalaan ng buwis. Samantalang, yung pong online gambling na pogo, di ba? Philippine Offshore Gambling, di ba? Operators, hindi po nila makolektahan ng buwis. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire!
Ayan mga kaibigan, ho. Sana kabasi sa bunganga ng BIR. Anong legalidad meron yung paniningil ng buwis na yun? Ganun ba ngayon? Basta sinabi nilang kukolektahan ka ng buwis, kailangan magbayad ka. Saan kayo umugot niyan? Saan batas ba nasakop yung online? Sige nga, anong batas ng taxation? Sa taxation, no? Yung mga batas sa taxation law, mga kaibigan. Saan nila kukunin yung legitimacy ng kanilang pangungulekta ng buwis sa mga online sellers? Bakit? Ni sa train law yata, wala yan eh. Yung train law na kanilang ipinasa, mga kaibigan, na lalong, wala nang kapag-apag-asa na itong bansang ito makabangon pa economically. Sapagkat, yung train law na yan, tuloy-tuloy yan eh. Wala namang, ang katunayan, nagtaas na naman ang halaga ng gasolina at hindi magtatagal, ilang araw, magtataas na naman ang gasolina dahil daw po ang kinakatwiran ay in effect na yung pong pagbabayad o pangungulekta ng buwis sa mga nagbebenta ng mga produktong petrolyo sa ilalim ng train law. Mga kaibigan, ano po? Sipin nyo dito, mabubuwisan ka, walang pinagbabasihan. Abay mga taran, Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Umanaw na po si dating Ambassador Eduardo Dandingco Huangco Jr. Sa edad na 84. Siya po ay naging ambassador sa panahon ni dating Pangulong Marcos, mga kaibigan. At si Dandingco Huangco, pinsang buo ni dating Presidente Cory Aquino at si Danding kilalang negosyante at isa sa pinakamalaking crony sa panahon po ni dating Pangulong Marcos. Para sa ito, marami nang hindi nakakaalam ng kasaysayan nitong si Dandingco Huangco dahil nagre-rely lang naman yung marami ngayon, yung mga kabataan na, lalo na yung mga nagsoso-social media na yung kapos na kapos sa kaalaman, mga kaibigan. Alam ho ninyo, merong statement ang mga senador tungkol dito sa pagkamatay ni Dandingco Huangco. Kasi po, si Dandingco Huangco, siya rin po yung nasa likod ng isang partido. Minority political party sa sa Kongreso, both houses, mga kaibigan, na kung tawagin Nationalist People's Coalition. Pero karamihan dyan, di naman nationalist. Kasi pag sinabi mong nationalist, makabansa, makabayan, di ba? Yun ang nationalist. Karamihan na membro niyan, kawatis Hindi nationalist, kawatis, mga kaibigan. At may kasabihan tayo, sa alabok ka kinuha. Hindi kasabihan ito, nasa Biblia ito Kaya sa alabok ka rin babalik. Itong pagkamatay ni Dandingco Huangco, namatay siya sa karamdaman, hindi ho ba? Dati nang may karamdaman yan marami nang sakit daw yan
nagdadialysis at kung ano-ano pa, mga kaibigan. Eh siyempre, sila napahaba lang, nadugtungan lang ng konti ang kanilang buhay, dahil po sa pera, di ba? Napakayaman yan. Si Danding Cojuangco. At si Danding, mayroong bagong asawa yan, di ba, na beauty queen, mga kaibigan. So, eto po, yung pagpanaw ni Danding Cojuangco, inilalarawan siya bilang the man behind iconic Filipino brands. The man behind iconic Filipino brands would leave a big hole in our hearts. Sabi daw po ng mga senador. Mag-iiwan daw ng malaking butas sa kanilang puso. In our, sa atin, di ba? Dapat sa kanila lang, no? Kasi yung awar pwedeng maging sa atin at pwedeng maging sa amin, di ba? Ang ibig sabihin. Ngayon, siya po ang chairman at the time of his death, mga kaibigan, sa edad na 85. Si Danding Cojuangco po ay Chief Executive Officer ng San Miguel Corporation na marahil yun po yung tinutukoy ng mga senador na nasa likod ng iconic Filipino brands. Hindi naman dating si Danding ang nauna, matanda pa kay Danding yung San Miguel Corporation Hindi namang sa kanya talaga yan di ba? At kaya siya napunta dyan sa San Miguel Corporation, nilagay siya dyan dating Pangulong Marcos, di ba? Pero pagkatapos nung nagkaroon ng EDSA Revolution, kasama si Danding sa mga personalities na lumikas palabas ng bansa. Pagkatapos na si Pangulong Marcos ay kidnapin at dalhin sa Hawaii. Ngayon, itong sabi ng mga senador, the passing, ang gaganda ng sinasabi nila, pag mayaman ka talaga mga kaibigan At malalaman ninyo, bakit magaganda sinasabi nila kay Danding, tsaka pagka mayayaman, lalo na kay Danding. Ang tawag nila dyan, nung araw pa, si boss. Yan ang tawag dyan bossing. Parang sindikato, boss. Yan daw pagpanaw ng NPC chairman. Yan nga po yung Nationalist People's Coalition na matay ko mang isipin, sa mga miyembro niyan, wala akong makitang tunay na nationalist. Kasi po, yan ang mga nagtataguyod ng simulaing makabayan mga kaibigan simulaing labag sa interes ng mga mamamayang Pilipino at ng bansang Pilipinas. Kaya hindi bagay sa kanila yung pangalan na yun. Eto maganda ito na pag-uusapan lang, mawalang galang na sa pagkamatay ni Danding Cojuangco. Kaya lang naman matatamis ang sinasabi nito, nakinabang silang lahat dyan Yang partido ni Danding parang front na lang ng mga politiko yan, para hindi mahalata na lahat silang mga miyembro diyan kumukuha ng pondo sa sa San Miguel sa kay Danding Cojuangco. Yan ang nagpipinance di ba? Sa mga kandidatura nila kahit presidential. Dahil simula nung matalo na tumakbong presidente si Danding Cojuangco, montik na ho yun, mga kaibigan.
Kaya lang, talo siya. Tinalo siya ni dating Pangulong Fidel B. Ramos. Ngayon, sinasabi ho nila, siyempre, magaganda dahil nakinabang sila dyan eh. Tayo ba mga Pilipino nakinabang dyan? Di siyempre, wala tayong masasabing maganda. Yung sinasabi nila maganda, sila lang nakakaalam nun. Di ba? Dahil sila ang nakinabang dyan. Directly. Ha? Ngayon, sabi ho dito, the passing of our MPC chairman. Kikilabutan ka talaga pagka mga politiko nagsalita rito mga kaibigan Ultimong Amerikano, papuntay mo rito, gawin mong audience. At ang magtatalumpati, ito sila Soto. Babasahin lang naman yung talumpati At saka, wala naman talagang yun Hindi naman sincere yung mga talumpati nito yan. Leaves a big hole in our hearts. Sa kanila yun, kasi wala nang madidilehin siya. Maliban ipagpatuloy ni Ramon Ang yan, di ba? I joined the nation in mourning the passing. Nakikiisa raw siya sa pakikidalamhati sa pagpanaw ng titan sa Philippine business and politics. Sabi ni Tito Soto, pansinin niyo yung business and politics. Na makikita mo, sipin mo, pagsasamahin mo yung business tsaka politics, ba matindi? Di ho ba? Na hindi namang ginagawa rin ito ng ABS-CBN. Kaya lang, ngayon ang sinisingle out lang yung ABS-CBN Ito para sa mga mangmang Pag-aralan nyo mabuti ito sinasabing ito. Itong si Danding ang founder at leader nitong Nationalist People's Coalition Party, MPC. Mawalang galang hindi ko binabastos ang pagkamatay ni dating Ambassador Cojuangco. Kung hindi, ito yung tamang panahon para makita ng tao ang katotohanan. Anong katotohanan yun? Yung pag-akusa nila na ang ABS-CBN daw bias. Ito negosyante ito Mga kaibigan Di ba? Pero nasa politika rin siya. Sa nga nakakita negosyante, politiko pa. Mga kaibigan. Di ba? Karaniwan ang utak ng negosyante, hindi yan nagpa-participate sa political activities. Nagpipinance pero palihim. Sila nagkakaalaman yan. Yung mga politiko, alam nila kung sino nabigyan. At saka karaniwang ginagawa ng ibang politiko, tumataya sa lahat. Kaya lang, pinakamalaki siyempre kung sino yung merong kapasidad na manalo, pero magbibigay din sa kalaban. Baka sakali manalo yon, ang intensyon nila ron, maproteksyonan yung kanilang mga interes. Kaya, yung sinasabing mga bias, ito raw ABS-CBN, may dinalang kandidato, bakit si Danding ba wala? At saka ito, hindi binabanggit dito. Si Ramon Ang, bata yan Danding Cojuangco. Ano lang yan dami lang yan ni Danding. Alam ba ninyo kung trabaho ni Ramon Ang nung araw? Mekaniko ni Danding yan. May talyer nga yan dyan sa Abad Santo, sa Manila. Mga kaibigan. Ginawan dami ni Danding sa kanyang mga negosyo. Alam nyo na, di ba? Para lagi silang safe. Protektado sila. Mag-active man sila sa politika,
Wala niya kung pakialam na dyan eh. Ha? O ito pa ang isa na hindi binabanggit. Si Danding Cojuangco, isa po sa may-ari ng CNN Philippines. Yan ang katotohanan. Sabi ni Tito Soto, ito, he lived an extraordinary life. A successful man who wore many hats. Ang gaganda ng sinasabi. As he made waves in the business sector and splashes in public service. Lintik no, mga kaibigan Talagang patay na, kikisay-kisay pa si Dangding yan. Kung naririnig niya yan, di ba? Napapaiktad yan sa ganda ng sinasabi ni Tito Soto. The vast ocean of entrepreneurship, may ocean pa and political leadership will never drift. Kaya pala may ocean, sa bandang una, meron drift. Sa bandang gitna. As suavely and smoothly without his engaging presence. Yan. Describing Cojuangco as NPC's boss, Soto said, sabi raw ni Soto, his legacy and vision will continue with all its members, friends, and especially among his family. Yun. For her part, Senator Grace po remembered Cojuangco as someone who always looked for ways to empower communities. At hindi na niya binanggit, he's my number one financier. Hindi kasama dito yun. Pero, yun mga kaibigan di ba? Yun. He opened up opportunities for pervasive success as he believed deeply in the capabilities of Filipinos, but not the hindi ho yung pangkaraniwang Pilipino. Ang tinutukoy siguro ni Grace po rito, siguro yung mga politiko. We are saddened by his passing, but we celebrate a legacy too of the man behind iconic Filipino brands who in so many ways gave his share to make our country better. Yan ang sabi ng dalawang senador na nakinabang kay Danding Cojuangco. Sila lang ang nakinabang, para bang gusto tayong idamay sa matinding dalamhati at tayo ang gusto nilang lumuha, magpatak ng luha para sa kanila na nakinabang sa pera. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito si Ambassador Danding Cojuangco sa ibang panahon pinagdududahan na may kinalaman daw umano sa pagkamatay o pagkakasalvage kay dating Senador Benigno Aquino Jr. na bayaw niya sa pinsan
asawa ni Cory, di ba, si Ninoy. May mga usap-usapan na ganyan. Bakit nagkaroon ng usap-usapan na ganyan? Hindi ba, nung mapatay si Ninoy, may mga inimbestigahan, kinasuhan. At lahat ng mga nakasuhan, kasi yung suspecha kay Danding, suspecha lang yun. Pero yun ang mga nagsisirculate na usap-usapan kahit nung matapos mapatay si Ninoy at saka nung meron ng trial laban sa mga inakusahan ng pagpatay kay dating ambasador o kay dating senador Aquino, mga kaibigan. At lumalabas na yung suspetsang yun, yun po ang bale ang ibig sabihin, nagkaroon ng pagsabutahe sa administrasyon ni dating Pangulong Marcos para pabagsakin siya sa poder ng kapangyarihan. Hindi ko sinasabing official ito, pero naikukwento lang natin. Kasi si Marcos nga naman, kung sentido ko mo ng pag-uusapan natin at kung bakit pinagdududahan siya, may mga usapang ganyan na may pagdududang ang nagmaster sa pagpatay kay Ninoy ay may kinalaman daw umano si Danding Cojuangco. Kasi po, ang mga Cojuangco kahit na hindi magkakasundo, pero sa lahat ng Cojuangco kasi, ang malapit lang kay Ninoy, si Piping Cojuangco sa angka ni Cory. Mga kaibigan, yun ang kaibigan niya na sinasabi. Pero si Danding, kaaway niya yan. Galit sa kanya kay Ninoy. Kasi nga, Cojuangco sila eh. Si Ninoy hindi naman nagmula yan sa angka ng mayaman eh. May pangalan. Pero na-threaten siguro si Danding Cojuangco, lalo na naging governor si Ninoy sa Tarlac, di ba? Nate-threaten sila dahil sa personality ni Ninoy Aquino bilang politician. May nagsasabi nga kung si Ninoy daw naging presidente, masahol yan. Ruthless daw na presidente si Ninoy Aquino. Dahil kay Ninoy Aquino raw, sinasabi nila, walang kaibigan dyan. Sabi lang yun, di ba? Wala namang basihan yun. Pero ito, kaya natin kinukwento, hindi ito inabot ng mga, ng mga maraming mga kabataan. Hindi nyo inabot yung mga istorya na nagsasalita labang kay Marcos. So, yung pag-uugnay sa kwentong kuro-kuro, mga palapalagay, na pinagdududahang may kinalaman si Danding, bakit? First, galit siya kay Ninoy. Bakit naman niya isasabutahi si Marcos? Yun ang common sense lagi, di ba? Paiirali natin lagi, common sense. Dahil pag hindi mo na-establish yun, wala tayong common sense na nag-uusap dito, nagkukwento. Kaya pinagdudahan si Danding, kasi po, malibang kay General Ber, kay General
Fabian Siver, na dating Chief of Staff, yung mga general na kinasuhan sa Ninoy Aquino Galman double murder case, pawang identified na mga malalapit kay dating Ambassador Dandingko Huangco. Yun. Tanong, susunod, ba hindi ka paniwala yan? Diba? Sapagkat, ikaw na rin ang nagsabi at alam naman ng lahat yan, na si Danding ay napakalapit niyan. Napakalakas niyan kay dating Pangulong Marcos. At si Danding Huangco tinagurian ngang pinakamalaking kroni. May isa pang tawag sa kanya nung araw, si Pacman, di ba? Yung Pacman na Yan. Tawag sa kanya, bansag ng mga tao, mga kaibigan. Bakit magkakaganon? Anong meron para isabutahe? Kasi yung isang theory dyan, yung pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino, pagsabutahe sa administrasyon ni Marcos para kasi nga, ang pagkakaalam ng tao, si Marcos at si Ninoy, magkalaban. Pero hindi naman ganong kagago ang isang kasintalino ni Marcos para gawin niya. Di ba? Sapagkat alam niya na pag may nangyari kay Ninoy Aquino, siya ang pagbibintangan. Parang ano yan Parang yung madalas nating inihahalimbawa na pagka merong isang naganap na krimen sa isang community, halimbawa ang naganap na krimen pagnanakaw, sa isang community na yan o barangay na yan, kung sino yung mga magnanakaw doon sa area na yon na merong record ng pagnanakaw, lalo na ex-convict, dadamputin niya ng pulis para imbestigahan. Sila agad yung unang dinadampot para imbestigahan ng pulis at lutasin ang kaso sa pagnanakaw. Ganon din yun. Di ba, mga kaibigan? Di yun nga, ang motibo, ang i-establish mo rin sa krimen. Diba, may nangyaring krimen. Kung ikaw, investigador ka, ang una mong iimbestigahan o aalamin, yung motibo sa nangyaring krimen. Halimbawa, may pinatay. Ano ba motibo nito? Merong ang motibo sa pagpatay para pagnakawan, para paghigantihan, di ba? Yun yung mga motive. Ganon din sa nangyaring pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Siyempre, yung mga tao na identified kay Ambassador Dandingko Huangco, yung mga magmula ron sa mga general, sila Custodio, sino pa yun, si General Gatan, yan, mga ano yan malalapit kay Ambassador Huangco yan At matandaan ninyo, nung malapit ng ang eleksyon na tatakbo si Danding na presidente, nung yung kumpare niya si Plander Estrada, kasi nung tumakbo siyang presidente, ang vice president niya si Asyong Salonga, di ba? Pero ang nakalusot si Asyong.
Siya gumastos. Natalo siya kay FBR. Ngayon, nung bago tumakbo si ERAP, merong pinatay. Sino itong pinatay na to? Itong pinatay na ito, mataas na opisyal sa military. At ito, kilalang kilala na akala ng mga tao, itong pinatay na ito, sa pangkaraniwan tao, siya license to kill ni Presidente Marcos. Ang tinutukoy natin, si dating Colonel Rolando Abadilla. Kaya nga, di ba, naupo si Cory. Kung talagang, di ba, galit na galit ang tao nun, at saka sila Cory, ang ginagamit, siyempreng issue nun, para mapatalsik si Marcos, yung pagkakapatay kay Ninoy Aquino. Pero ang ipinagtaka na lang ng marami, bakit noong maluklok sa kapangyarihan si Mrs. Aquino, wala silang ginawa para mapanagot yung talagang mga may kagagawan at nasa likod ng pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino. Yun ang ipinagtaka. Samantalang doon sila nag-capitalize sa pagkakapatay kay Ninoy. At yun ang naging sanhi ng pagbagsak sa kapangyarihan ni dating Presidente Marcos. Yung pinatay na sinasabi natin, si Colonel Rolando Abadilla, nung panahon na si ERAP ang Vice President at si FBR ang Presidente, si ERAP, binigyan ni FBR ng pwesto yan Yung PACC, di ba? Presidential Anti-Crime Commission. Sila Lacson, nandyan lahat yan. Bakit? Kasi ito si Abadilla, ang head nung martial law, siya ang leader nung MISG ng Military Intelligence, Intelligence Service Command ng Philippine Constabulary, mga kaibigan. At itong sila Lacson, yan sila Ortega, Colonel Ortega, alias Bungo. Si Abadilla, si Kabise. Sila Lacson. Mga tauhan silang lahat nitong si Colonel Abadilla. Marami yan Si Beroya. Si Beroya. Tauhan lahat yan ni Abadilla. So, noong naging PACC si ERAP Estrada, etong si Abadilla ay naging consultant dyan o advisor sa basta may pwesto siya dyan. Pero nung malapit ng mag-eleksyon, napatay si Rolly Abadilla, si Kabise. At ang hinalaan o pinalabas nilang may kagagawan, MPA. Pero pinagdududahan po yun. Pinagdududahan po na talagang MPA ang may kagagawan sa pagpatay kay Abadilla. At ang paniwala nila, merong iba. Kasi magiging presidente na si ERAP. Di ba? Alam niyo naman si ERAP, ano yan? Kumpare ni Danding yan. Kaibigan ni Danding Cojuangco yan. At isa si Danding Cojuangco sa financer. Nung tumakbo si ERAP na presidente. Diba? Kahit nung senador yata Ngayon, ito na isa lang yun. Yan yung mga sinasabing yung kaya ikinukonect nila
si Danding sa pagpatay kay dating Senador Benigno Aquino. Bukod dyan, yung isang personal, hindi ko na pwedeng banggitin kasi masyado ng personal. Yun dahilan na pwedeng ikagalit ni Danding kay Marcos na hindi lang siya nagpapahalata. Yun. So, kasi nga naman kung ikaw kasing talino ka ni Marcos, hindi mo gagawin yun eh. Tsaka hindi alam ng marami. Si Marcos at tsaka si Ninoy, sa kabila ng kanilang pagiging magkaibayo sa politika, merong ano yan eh, merong sinasabing si Marcos, mas gusto niyang sumunod sa kanya na presidente, si Ninoy Aquino. Kaya, ikinatakot yun. Dahil kaaway nga ni Danding si Ninoy, di ba? Baka pag naging presidente si Ninoy, ang unang iland reform niyan, yung Hacienda Luisita. Di ba? Paano niyang ilaland reform yan Asawa niya si Cory, na pinsan ni Danding. Alam niyo, mga kawang ko, doon yun ang isang tignan ninyong anggulo. Magkalaban sa politika. Pero, pagka ang pinag-usapan na, ang nalagay na sa peligro, o nasaling mo ay yung Hacienda Luisita, lahat yan kaaway mo. Kasi kanilang lahat yan mga kaibigan Diba? So, yun na nga, isa pa yung si Marcos ano yan pinakukumpis ka na ni Marcos yan pina-award na ni Marcos yan sa mga magsasaka noon mga kaibigan. At kaya hindi matuloy-tuloy dahil nga kay Danding Cojuangco. Yun, isa sa posibleng tagilid, di ba? Pwedeng iugnay sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Pero yun, ano lang ito, theory. Para malaman ninyo na merong kwentong ganon. At nung ang tagal na panahon, naging presidente yung anak ni Cory, wala rin ginawa, di ba? Para tuklasin. Gayong, nung matapos yung kaso at na-absuelto si General Baer, nasakripisyo yung mga sundalo, ang tagal na kulong, wala ring inisyatibong ginawa. Si Noynoy Aquino para tuklasin, o si Pinoy para tuklasin yung mga may kinalaman sa pagpatay kay Ninoy Aquino. Inuulit natin, ito'y mga kwento lang ito. Ito'y theory na nagsisirculate noon. At meron pa. Yung mga sundalong nakulong, hindi ba na na sila, na pardon? Yung isa dun sa napardon, mukhang magkukwento Nung, kailan ba yan? Napatay yun. Martinez ang apelyido nun. Isa yun sa mga hinatulan sa Ninoy Aquino Galman double murder case. Nung nakalaya yung tao, bigla na lang na-aksidente, nagbibisikleta sa Cultural Center. Mga kaibigan, di ba kataka-taka? Kasi nagpa-interview ito na kung sino yung mga hanggang sa huling sandali nung makalaya, sinasabi niya na wala kaming kinalaman talaga dyan Mukhang merong pahiwatig na kakanta yung tao. Biglang namatay. Na aksidente, parang nabunggo siya. Nagbibisikleta sa Cultural Center. Cultural Complex, mga kaibigan. So, yun ang mga
kadahilanan o teorya na nag-uugnay sa kwentong posibilidad na may kinalaman daw di umano si dating ambasador Danding Cojuangco sa pagkamatay ni anong tawag? Ni Marcos. Ayun nga, di ba? Hindi naman nagalaw si Danding Cojuangco, di ba? Nung naupo na si Cory, nakabalik pa nga si Danding, di ba? Oh, mga kaibigan. At tumakbo pa. Kasi nga, mga magkakamag-anak di ba? Oh. At kaya, sinasabing wala na silang interest, hindi sila nagka-interest, sinasabi pa nga dyan parang pati si Mrs. Aquino alam niya yung mangyayari. Yung sa pag-uwi ni Ninoy. Yan mga ano lang yan, mga kwento-kwento. Kasi hindi na alam ng mga bagong kabataan yan ngayon Ha? Na mahilig lang sumagap ng yung mga napakinggan nila. Pero ito yung mga behind the news. Kaya nga, hindi mo kasi pwedeng i-confirm yan Di ba? Ano yan? Testigo ka ba ron? Di ba? Hindi mo pwedeng, napagkukwentuhan yan sa mga, ang tawag dyan coffee shop talk. Ha? So, marami pa. Ha? At saka magtaka kayo sa lahat ng mga negosyante, si Danding lang ang directly merong, political party. Saka nakakita ng negosyante nga. Siyempre, yung negosyante, may iwas yan Nagpipinance, pero hindi sila nag-engage sa politika direktamente. Indirectly. Bakit ko sinasabi yan? Kasi yung ABS-CBN, kung maging bias, sabi ko nga sa inyo, sino ba ang walang bias? O, halimbawa, si Presidente Duterte, kung kunyari, kung magalit doon sa ABS-CBN, nakala mo, talagang may atrasong malaki sa kanya yung ABS-CBN. Ang babaw nung sinasabing atraso katunayan, sinasabi ngayon, alin? Sasabihin na namin ngayon, sabing ganon. Sa hearing, na nandun si Enrile, di ba? Ano sabi nung vice chairman ng ABS, yung Lopez, matanda? Sabi, katunayan si Presidente Duterte, nung mayor pa yan, ang tagal na, ang tagal nagkaroon ng programa sa ABS-CBN dun sa Davao. Di ba may mga ABS-CBN doon? Bakit? Kasi, yun lang ang tumanggap yun lang ang nagbigay sa kanya ng programa. Yung ibang network, hindi siya pinagprograma. Yun ang sabi, ni Augusto Almeida Lopez sa hearing kanina ng sa Kongreso. Sabi niya, maybe I should mention here that President Duterte used to have a program at ABS-CBN. He had a program for more than 15 years. There were several stations in Davao, but he chose ABS-CBN. After which, bago siya pinutol sa pagsasalita ng isang congressman. Tingnan mo. Pag ikukwento tungkol kay Presidente Duterte, pinuputol nila. Mga kaibigan. Hindi ba bias yun? One-sided ang hearing. Ang gusto lang nila, kung ano yung gusto lang nila marinig at saka makikiliti si Presidente Duterte sa mga pagtatanong nila.
sa ABS-CBN. Alin, yung pagkakabalik ng ABS-CBN? Lumang kwento na yan eh. Wala namang kinalaman sa franchise yan. Nung kunin nila yan, kanila yung franchise eh. Kanila na yun eh. Ano kinalaman nun? After the fact na tong sinasabi nilang ito eh. Mga kaibigan eh. Ha? Sa makatwid, walang kinalaman ito. Kung paanong naibalik sa kanila yung, sa kanilang pagmamayari ang ABS-CBN. Yan sinasabi natin eh. Lahat ng tao may bias. Tandaan ninyo yan. Kaya lang, sa larangan ng pamamahayag, may bias ka man, kailangan ilahad ninyo ng pantay ang issue. Kasi nagagawa ang pagiging bias kapag yung, halimbawa, hindi ka bibigyan ng equal airtime. Sa interview lang eh. Pwede kang katayin nung nagtatanong sa iyo, paiikliin yung oras ng pananalita mo, puputulin ka eh. May bias na ron, di ba? Kung kampi siya ron sa isa. Kasi nawala na talaga yung objectivity sa media, yung mga etiketang dapat sundin sa media, nawala na yun eh. Bakit? Yun ang hirap eh. Karamihan ngayon, naglilingkod sa dalawang Panginoon. Di ba? Halimbawa, nag-PR ka. Naglilingkod ka sa dalawang Panginoon. Doon sa profesyon mo at saka doon sa pini-PR mo. Yun ang problema ngayon eh. Bakit? Pinabayaan eh. Di ba sinasabi ko nga sa inyo, sa panahon ni Marcos, isa lang ang tunay na gumanap ng papel bilang isang tunay na publication at publisher. Sino yun? Yung panahon na yun lang yun, ha? Si Don Chino Roses. Kaya si Don Chino Roses, respetado yan eh. Kaya nung yan lumahok sa mga rally, yung kanyang personalidad, hindi mo pwedeng questionin. Bakit? Dahil sa lahat ng nasa media, business, publication o broadcasting, meron ding station niya nung araw yan. Di ba Manila Times yung dyaryo niya? Ang istasyon niya noon, DZMT. Ngayon, kaya siya nirirespeto at naging credible ang opposition dahil sa paglahok nakadagdag yun, yung paglahok ni Don Chino Roses. Yung paglabas ni Don Chino Roses. Katunayan, hindi magiging presidente si Cory Aquino kung hindi dahil kay Don Chino Roses. Sapagkat si Don Chino Roses ang nag-initiate ng signature campaign para kumbinsihin si Cory Aquino na kumandidatong presidente. Yun eh. Pagkatapos nung nanalo si Cory, walang hiningin pabor si Don Chino Roses. Kinukwento ko sa inyo, di ba? Isang tao lang ang pinakiusap ni Don Chino Roses. Sino yon? Yung umaalalay sa kanya, nagmamaneho, naghahatid sa kanya, si Joe Velez. Kilala namin yun. Dahil nung panahon ni Marcos, si Joe Velez nasa Comelec, tambay din sa Tasa de Oro, yun nga, pasabit-sabit kay Don Chino. Kasi nga si Don Chino respetadong tao yan. Makikita mo yan naka-t-shirt lang yan. Ang suot niyan, hindi mo sasabing siya yun. Mga kaibigan. Kaya, yun lang ang tunay
Sa panahon ng bago mag-martial law, wala ka mababalita ang ginamit niya, ang periodiko niya para mag-impluwensya sa gobyerno para sa kanyang interes. Wala nun. Hanggang sa naupo si Cory, wala rin, mga kaibigan. Yung pinasok niya, trabaho lang yun. Pinasok niya lang ng trabaho. Pero dahil sa laki ng respeto ng administrasyon kay Cory, kay Don Chino, alam niyo, binigay na trabaho rin sa tao. Nag-create ng position sa PAGCOR na very powerful yung pwestong yun. Yun ay binigay sa kanya. Ano yun? Pumipirma ng gastos ng PAGCOR. Kain, kahit saan, abroad, Pilipinas. Yun ang trabaho ni Joe Velez, yung senior casino host. Wala nun. Siya lang ang nagkaroon ng title na ganon. At pagkatapos niya, ay wala nang sumunod na ganon sa PAGCOR. Si Don Chino, yun lang. Ngayon, hindi eh. May-ari nga na media, pwesto ka sa gobyerno. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Mga kaibigan, marami-rami na rin tayong nasasabi. Kasi maraming dugtong ang panahon. Maraming dugtong yan, yung mga panahon. Lalo sa politika. Mga kaibigan, di ba? Yun lang, naikukwento kasi natin dahil po yan dito sa pagkamatay ni dating ambasador Eduardo Danding Cojuangco, o kung tawagin Boss Danding, sa kanyang mga mga sip-sip. Di ba? Pero ang kasabihan nga, mga kaibigan, kahit anong yaman mo, ang tao ka pa rin. Sabi nga sa Biblia, sa alabo ka kinuha, kaya sa alabo ka rin babalik. Ito sana, makita nung mga abusado, mga mapagsamantala, naghahangad na wag na silang maalis sa pwesto, magagawa niyo yan, bakit ba hindi? Pero ang hindi nyo magagawa, isa lang. Yung mabuhay kayo ng 100 taon. Kasi hindi kayo mabubuhay ng 100 taon eh. Lilipas din kayo eh. At pagka tapos ka na, yung pinaghirapan mong lahat, at dahil sa mga taong pinahirapan mo, marami kang pinahirapan, nasa gobyerno ka, at marami kang pinahirapan dahil yung mga sanggol na isinilang sa panahon mo, pati yung kakainin nung nagatas nung sanggol, pinagkait ninyo eh. Diba? Kinuha ninyo, kayong mga politiko. Kaya tigilan nyo na yung mga, alam na namin yan eh. Yung mga bulaklak na pag namatay, paano nakinabang kayo? Ang Pilipino, wala naman pakinabang dyan eh. Ano ba naging pakinabang dyan? Yung sigurong employment, di ba? Yung in terms of employment, tsaka ang San Miguel Corporation naman, in fairness, magaling naman yan sa management. At ang mga empleyado riyan
wala naman yatang masasabing masama laban sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya dahil nung maliit pa ako, naririnig ko ang San Miguel, pati mga karaniwang empleyado tumatanggap ng isang kabang bigas. Ha? Automatic yan, lahat sila. At saka si Danding, di ko man na naging isang beses ko na nakaharap yan eh. May ano yan, may pagka mataas na taong masyado. Pagka pakaraniwang ka lang tao, hindi ka ganong iintindihin yan. Mukha ko no, nung isang beses ko lang naman nakaharap yan eh. Ang nagpakilala sa akin in-introduce lang ako kasi siya rin yung nag-imbita sa akin, yung congressman na kaibigan niyang matalik. Ito niya. Wala, hindi man ako pinansin eh. Mga kaibigan. Ngayon, pero very close sa kanya yung tao. Doon ko lang, wala man ako masasabi. Mabait daw si Danding sa kanyang mga tauhan, supporters. Kasi nung wala siya dito, tumakbo sila palabas ng Pilipinas. Nung bumagsak na si dating Pangulong Marcos, may mga nakapagkukwento sa akin na yung mga dati niyang empleyado doon sa asyenda yata, na tuloy ang sweldo nila. Hindi sila na wala ng trabaho. Para ding nandito si Danding. Ibig sabihin, tuloy yung negosyo. Di ba? Usaman silang kumpanya ni Danding nagtatrabaho. Mahusay yun, di ba? Mahusay na amo. Pero yung sinasabi nito mga politiko, mga kaibigan, natatawa lang tayo. Anong mga titulo, mga sinasabi sa kay Danding dahil sa malaking ang kanilang nakinabang. Kung may nakinabang kay Danding, sila. Di ba? Hindi tayong mga mamamayan. Tsaka yung mga tauhan nila. Sa economy natin, malaki rin na naiambag niya. Di ba? Kahit na crony siya ni Marcos. Kaya lang, ang masama nga, may mga malalapit kay dating Pangulong Marcos na hindi siya kursunada dahil sa, yun nga, yung teorya at pagdududa na ating naikwento sa inyo. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Meron po tayong napabalita ng mga kababayan na OFW sa Saudi Arabia. Ito'y lumabas na rin sa television ito. Pero may narinig ba kayong ginawa ang gobyerno? Itong mga kababayan natin dahil sa hindi na naaasikaso ng gobyerno, ng ating gobyerno doon, hindi na napapasweldo, wala ng trabaho, ang ginagawa nila, naghahalongkat sila ng mga basura. Mga basurahan, pinupuntahan nila. Para magbaka sakali, makahalukay ng makakain sa mga basurahan, mga kaibigan. Kahabag-habag na
ito bang maipagmamalaki mo bang kung ikaw yun? Maipagmamalaki mo ba na ikaw ay isang Pilipino? Mga kaibigan. Tapos nagyayabang kayo dito, gobyerno natin. Kaya itong pamahalaan ngayon, ewan ko kung meron pang muka na maihaharap ito sa mga OFW. Wala na kasi. Sigurado yan eh. Lalo dito sa nangyaring pandemic, nung walang pandemic, natatakban pa yan eh. Ngayon, mga kaibigan, ang hirap takban yan. Di ba? Ang hirap i-ignore o baliwalain yung dededma sila. Narinig nyo bang nagpaliwanag sila dyan? Wala eh. At meron nga, di ba, binabalita natin, gustong-gusto ng mga magsiuwi. Di ko malaman kung 400 sila. Napanood ko yung video eh. Nananawagan eh. Walang ginagawa ang gobyerno natin, di ba? Kung kailan lang nila gustong mapagpasyahan, pagka nakakahiya na sila. Tsaka lang siguro, kung meron pang kahihiyan. Wala na ho eh. Kaya, walang walang, biko sabihin eh, yung personality na magpapatupad ka ng anti-terror bill na makadadagdag para magpagalit ng tao, dahil pinangangambahan na yung batas na gusto nilang ipatupad ay para lamang sa mga gusto nilang gipitin. Mga kaibigan. Para wala nang magsasalita. Kaya nga sabi ko, kung ang talagang yun ang pakay ninyo, nag-aaksaya kayo ng panahon. Huwag na kayong gumawa ng bill. Sayang yan eh. Alam ko naman bakit sinusuportahan niya ng mga mambabatas eh. Kasi mga mambabatas, takot sa kanila lahat eh. Alam niyo kung bakit? Di ba umpisa pa lang pinagbantaan na sila? Huwag kayong loko-loko, baka ipasara ko yung kongreso. Takot sila eh. Hindi baling magipit ang mamamayan, hindi baling apihin ang kahit sino, wag lang silang mawala sa pwesto. Yun ang talagang totoo dyan. Kung bakit sila Soto at yung mga may panukala niyan, mga kaibigan, nagpapanggap, nagpupumilit na ano daw yan? Sabi pa nga ni Soto buti nga mayroong anti-terror bill eh. Kaysa naman martial law. Nakita ninyo? Kasi pag mag-martial law, wala sila sa pwesto. Di ba? Wala kayo. Kung may martial law. Madali na kayong tadyakan. Di ba? Yan ang totoo. Kaya dito, binebenta lahat eh. Ang sambayan ng Pilipino. Itong ang bansa natin, binebenta sa inchik eh. Bentahan eh. Ang umiiral ngayon, puro katrayduran sa bansa at sa mamamayan. Yan ang talagang kalakalan ngayon sa politika, mga kaibigan. Puro patrayduran. Sa taong bayan at saka sa ating bansa. Yan ang talagang totoo niyan. Hindi baling maibenta ang Pilipinas, basta sila nasa pwesto. Yun ang akala ninyo. Diba? Paano kung hawak na nila lahat ang kapangyarihan? Palagay ninyo papopormahin pa kayo? Bay naloloko kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!
Sabi ho ng Malacanang ni Presidente Duterte, ano niya, bili tayo ng bigyan natin ng transistor radios yung mga estudyante, lalo sa malalayo raw na lugar. Ang halaga po 300 pesos. Pera na naman ito, di ba? Yan daw ang balak ipamigay. Pero ang sabi ni Harry Roque, mga kaibigan, wala palang budget. Panukala pa raw yan ni Presidente pero wala pang budget. Ha? Huwag na muna tayo doon sa budget kasi tiyak na naman niya, may magnanakaw na naman dyan. Sabi ko nga sa inyo wala pa akong narinig na proyekto at ahensya ng gobyerno rito na naglunsad ng programa, proyekto, ang hindi nabahira ng katiwalian. Kunyari pa itong sa ombudsman. Ngayon mo lang narinig ulit nagsalita yan nung bagong maupo at saka ngayon na lang ulit. Di ba? Natatandaan nyo ba? Narinig nyo ba yan si Martires? Ngayon na lang ulit. Kesyo kakasuhan daw yung PhilHealth. Sino maniniwala sa'yo? Si Cesar Montano, ilang taon na? May kaso ba? Wala naman Mga kaibigan, ang loloko lang itong mga to Puro, alam niyo, sabi ko nga, hindi naman kayo mabubuhay ng 100 taon ginagawa niyo pa yan. Ilang taon na kayo? Martires, matanda na yan Ha? Yung bang nalalabing mga taon sa buhay ninyo, ayaw nyo pang gastusin para magsabi ng totoo? Ha? Yung ba hindi pa ninyo maiukol yung kalahati lang man lang, magkaroon kayo ng pagmamahal sa bayan. Di ba? Kalahati lang. Yung kalahati sa pansarili na ninyo, wag lang, wala na kayo nun Kahit 1%, wala na kayo. Sino pa man wala nang credibility ang gobyerno. Simulat sa poll, wala hong natupad. Kaya sabi ko, ang laki ng pagsisisi ko. Ha? Namuhunan tayo. Nagbabayad pa kami ng programa ni Ka Jerry, Si Ka Jerry pa, Kasama natin sa programa. Sipin mo, kinakampanya pa namin yan. Sabi ko nga sa inyo, wala pa yung mga bugok na yan At ang masama, ito yung binabanggit sa hearing na, di ba si Presidente Duterte may programa sa radyo yan, sa TV, doon sa ABS-CBN. Naalala ko tuloy, noong yan pinaiimbestigahan ni De Lima sa human rights. Dahil nga sa paghanga ko, maling paghanga pala yun. Maling paghanga ko, sipin mo, binabayaran ako para ilathala sa aking column sa dyaryo, yung investigasyon sa DDS. Yun ang unang DDS Duterte Death Squad ang ibig sabihin nun Yung una, di ba? Akalain mo, tinanggihan ko yun. At yun ang naging sanhi. Ikinagalit pa sa akin nung nagpapalabas nun. At magbabayad. Sila may PR. Ang suspecha ko, pinopondohan ni Nograles. Dati kalaban ni Duterte yan Yung tatay nitong Carlo. Yung naging speaker kay Gloria. Si Boy Nograles. Yun, ang nagpapabanat kay Duterte. Nung basahin ko, nasa email ko, hanggang ngayon nasa email ko yun Pero hindi ko nilabas yun. Alang-alang sa paghanga natin, nagpapaimbestiga si De Lima sa human rights violation. Yun daw mga DDS doon sa Davao. Nasa email ko pa yun. Alam mo, masaklap na nangyari.
nung maupo si Presidente Duterte, yung mga nagalit sa akin dahil sa hindi ko pagkakalathala doon sa paninira o kuwan man yun, kung ano man ang tawag nyo ron, yung banat sa kanya, yun ang mga napwesto. Anong klase yun? Noon ako nadismaya. Puro walang hiya yun eh. Mga walang hiya ho yun, nilagay sa gobyerno. Mga kaibigan, kaya ako na umpisa nang nagduda na ako. Pero nagbigay ako ng, hindi naman ako katulad ni Trillanes, di ba, ni Senator, na bumanat kagad. Siyempre, bigyan mo muna ng pagkakataon, di ba? Pangatlong taon na ngayon eh. Ano pa gagawin mo? Di ba, lahat ng mabubuting bagay, mungkahi, sinabi ho natin sa programa natin na dapat nilang gawin. Yung mabubuti, hindi nila ginawa. Mga kaibigan, ang dami pang ang gumaya nung bandang huli. Kasi wala naman sila maimungkahi. Kinokopya lang ako eh. Nagtataka nga ako minsan, may sinasabi ko, kinabukasan, sasabihin ni Presidente Duterte, siguro may nakikinig na mga nagpapanggap na may nalalaman, yung pala pinulot lang sa akin. Pero nakakalapit sila ron, sila nagsasabi. Di ba? Oh. Pero wala po. Walang katotohanang nangyari. Nasayang yung paghanga natin, yung panahon na ginugol natin, mga kaibigan. Masama, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang katwiran natin eh. Pwede ho kami sa lokohan, basta wag lang matagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ito ang binabalak nila kaya binabalak nilang bumili ng transistor radio na ipamimigay daw sa mga mag-aaral. Ito, hulaan ko na. Pag natuloy yan, mga kaibigan, pag natuloy yan, yung project na yan, sigurado, papalpak yan. Sipin mo yung lektura, yung pagtuturo ng teacher sa pamamagitan na ng radyo, ang laking gastos nito, di ba? Hindi lamang yung transistor eh. Siyempre, yung radyong ibubuga ng transistor, gagastusan mo yun. Di ba? Maraming makikinabang dito kung gagamitin nila pati yung mga commercial broadcast station. Di ba? Siyempre, una na dyan, crony. Di ba? Pagka-commercial. Kasi meron ng gobyerno eh. Yan nga mga himpilan ng gobyerno na yan, ang dami niyan sa buong Pilipinas. Hindi naman lahat yan tumatakbo eh. Pero ang daming pinasusweldo. Pati saradong istasyon, may sumusweldo. Mga multo. Ngayon, kayo, sintido ko mun lang, paano nila patatakbuhin yon? Ako nga, di ba, nagmungkahi ako kung talagang gusto nilang magganyan, ang dapat nilang gawin, pag-ukulan nila ng panahon, magpondo sila, halimbawa, para sa unang 3 buwan, nire-record yun. Yung curriculum, mga kaibigan, yung lecture para sa ganito. Naka-video na yon, di ba? Naka-video, panonoorin. May visual. Ito radio eh. Binigyan mo ng radio yung estudyante. Nag-lecture ka ngayon sa radyo. Nagsalita ngayon yung teacher. Paano mo masisiguro nakikinig sa iyo yung estudyante, Aber? Baka makinig sa iyo yung nanay.
Di ba? Nanay ang makikinig sa'yo. Yung palang bata, lalaro lang. O kaya, natutulog. Ha? Yung nanay na rin ang gagawa ng assignment. O di parang ang teacher din doon, yung nanay. Di ba? Ano magiging itsura niyan? Imagine ninyo, sentido común. Ha? Wala eh. Walang kabuluhan. Hindi totoo. Ang talagang plano lang, magbayad ka ng tuition. Di ba? Lalo na kung private school para kumita sila. Gusto pa nga, mag-increase na eh. At ang sponsor, abogado para payagan ng pagtataas ng tuition ngayon. Sa harap nitong pangyayari ngayon, walang mga hanap buhay ang tao. Nagagawa pa nila yun na abogaduhan yung pagtataas ng tuition sa mga private schools. Wala akong nakikita, buti nga eh. Wala na si Kuya Cesar ngayon sa radyo eh. Kung si Kuya Cesar ang magtuturo niyan, isipin mo. Ang tagal bago matapos ang klase. Ha? Kilala niyo ba si Kuya Cesar? Marami, hindi na rin alam yan. Broadcaster yun eh. Yun yung nagsasalita, napakabagal eh. Mga kaibigan eh. Yung bang nagsalita sa basketball, di ba? Sa sobrang bagal, ganito eh. At ipinasa po ang bola. Sports to di ba? Pag sports, mabilisan yan, di ba? Ang salita ni Kuya Cesar, at ipinasa ang bola kay Kuya Jaworski. At pumito ang referee. Ang sabi ng referee, pururut, pururut. Pati yung pito, may tunog. Ganun magsalita yun tapos na yung basketball, nagsasalita pa siya eh. Mga kaibigan, matagal nang tapos yung basketball eh. Di aantukin yung yung estudyante, makikinig sa radyo. Imagine niyo lahat yan. Malayo sa katotohanan. Kalokohan. Iba yung merong kaharap mo yung teacher. Yun lamang ang i-play mo yan sa TV. Boring yun, di ba? Para sa mga nag-aaral. Nanonood ka. Lalo na yung radyo. Paano mong malalaman paano malalaman ng teacher pagka binigyan mo ng radyo yung estudyante, nangangahulugang katumbas na yun makikinig nga sa lecture yung estudyante. Sabi ko nga sa inyo, ang eskwela ngayon, kaya tayo tinaguri ang mga bobo, pinakabobong bansa o mga estudyante, na may mga estudyante pinakabobo sa buong mundo. Bagsak ang IQ. Kaya maraming walang sentido común. Bakit? Sa mga private school, mga kaibigan, sa totoo lang, ang daming nakatatapos ng pag-aaral, kahit di naman talaga nag-aral. Ang importante sa private school, magbayad ka ng tuition. Hindi na nila problema kung may natutunan ka sa kanila o wala. Yun ang concern nila eh. Yung, tawag mo ron? Yung tuition, yung pera. Mga kaibigan. Siyempre, pag nag-enroll ka ngayon, huwag mo sabihin di ka sinisingil, pero, automatic na yun, ibibil ka niyan. Di ba? Kahit kailan ka gusto. Ano yun? O di pera, ang purpose, kahit na hindi ka naman makapapasok ngayon. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ako may pinag-aaral ako, manigas kayo, kahit sabihin yung pasukan wala kaming papapasukin. Di ba? Kaya nga sabi ko hindi nyo na kailangan yung mga batas na
para gipitin ang taong bayan. Ha? Panatilihin nyo na lang sa bahay. Paano yun? Ipatupad nyo yung ginagawa nyong quarantine na. Yan lang naman ang naipapatupad nyo so far sa panahon ng pandemic. Yan lang naman naipatupad nyo eh. Yung walang lalabas, maglalagay ka ng checkpoint, yun lang naman eh. Oh. Other than that na initiative o yung konkretong aksyon na nakita tayo, wala. Tingnan ninyo nung una pa lang sinasabi natin pag-aralan yung mga gamot sa COVID, yung bakuna o ano pa mang gamot, baka yan kayang imbentohin ng Pilipino. At meron na ngang nagsasabi noon pa na kaya raw yun. Oh. Tapos ilang araw nabalitaan natin kinukonsider daw nilang pag-aralan nyo. Alam nyo, yung klinika pala nun, yung pabunan, pinasara ni Duque yun. At hindi nila inadapt yung sistema. Ito ngayon, inaprubahan pala sa Amerika yan. At saka kinukuha ngayon ng Indonesia. Yung sinasabi ngayon na merong, gamot, na yan daw ginamit ngayon sa mga may sakit na COVID, ang laki ng naging improvement. Ha? Yung sinasaksak sa mga basketball player, ano yun? Ha? May steroid yung gamot. Ganun halos yata yung ini-introduce ng Pabunan, Dr. Pabunan sa Olongapo, Sambales noon, na hindi nga inaprubahan dito, pero sa Amerika inaprubahan. At ngayon, itong Indonesia, ang sinasabi nila, kinuha itong itong formula na ito, para gamitin o subukin na nila, mga kaibigan, laban sa COVID. Tingnan mo kawalang yaan. Bakit? Hindi sila kikita Di ba? Oh. Kung kikita man sila, bakit malupit sa ito? Siguro may usapan sila sa China. Huwag kayong kukuha ng anumang bakuna o gamot laban sa COVID na hindi sa amin manggagaling. Merong commitment. Yun ang talagang katotohanan dyan, mga kaibigan. Oh. Maliban wala ka maisip na dahilan Kaya hindi tayo muunlad dito Sipin mo, panganib na itong hinaharap natin Meron naman magagawa ang mga Pilipino. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon. Sinasadya nila, mga kaibigan. At kung pwede, gipitin pa nga nila Sila pa ang gumigipit sa sarili nila, mga kaibigan. So, yan po kahapon, yun nga yung meron tayong nabati kahapon na wala naman sa loob ko na yung palang pinababati sa ating kahapon kagabi sa mga nakapakinig, mga kaibigan. Alam nyo kung sino pala yun? Yung ating kababayang OFW, natatandaan ninyo, sa Taiwan, na gustong ipa-deport nila Roque ng Department of Lagay and Extortion, DOLE. Ang pangalan si Lin Silawan. Di ba? Siya, na-recall ko na lang, kaninang umaga, si Lin Silawan pala yung binati nating kagabi na nasa Taiwan, yung OFW na ipinagtanggol ng Taiwan government, laban sa katarantaduhang gustong gawin ng ating pamahalaan na siya mapadeport pabalik dito sa Pilipinas
sumulat pa mga walang hiya, yung labor attaché doon na gustong lumolipap kay Presidente Duterte, mga kaibigan, hinihiling niya pabalikin ng gobyerno si Lynn Silawan, yung OFW, pagkatapos na punahin yung gobyerno natin, nagsalita, mga kaibigan. Abay, pinadideport dahil daw ito, cyber libel daw, sa kasong cyber libel. Kung di ba naman gunggong, alam ba ninyo ang labor attaché? Ang labor attaché na itinatalaga, ewan ko kung ito'y abogado. Kasi sa pagkakaalam natin, simulat sa poll, ang inilalagay na labor attaché ay abogado. Sapagkat ang pangunahing tungkulin niyan ay ipagtanggol ang ating mga kababayan sa ibang bansa kung saan sila nakatalaga. Yan ang trabaho niyan mga kaibigan kaya kinakailangan abogado. O isipin ninyo, ano ginawa ng Taiwan? Pinalagan at napahiya ang bansa natin. Nakatikim sila ng napakalaking kahihiyan. Kung dito yan, sasabihin nito mga to, OFW lang yan Di ba? Anong OFW lang yan? Sa Taiwan, hindi. Sa Taiwan, tao yan. Isang tao na merong karapatan na tamasahin ang demokrasya sa bansa na kanyang kinaroroonan. Hindi ba yun ang sabi ng Taiwan? Pinahahalagahan namin ang karapatan pati ng mga dayuhan dito sa aming bansa na kanilang magamit o ma-exercise ang kanilang kalayaang magpahayag na dapat, sabi ng Taiwan, ay ipinatutupad sa lahat ng bansa sa mundo. Yan ang sabi, di ba? Ng bansang Taiwan. May nangyari ba? May nagawa ba sila? At montik pa na yan ay magresulta. Nagprotestahan ko ang Taiwan Huwag nyo kaming pakikialaman Batas namin ang kami magpapatupad. Batas nyo kayo magpatupad. Pero wala siyang nilalabag na batas sa amin. Kaya hindi namin magagawa yung gusto nyo mangyari. Yun ang ibig sabihin. Para pauwiin itong OFW. Wala naman nilabag na batas Mga kaibigan, di napahiya kayo. Di ba yun ang nagpapatunay na kahit walang nilalabag sa batas gusto nila pagka gusto nilang gipiting, gigipiting ka nila. Mabuti na lang doon, wala silang kapangyarihan. At hindi pumapayag sa gusto nilang mangyari, mga kaibigan. Kaya, kung nakikinig ulit ngayon yung ating kababayang si Lynn Silawan doon sa Taiwan, binabati natin siya at huwag ka nang umuwi hanggang itong gobyernong ito nandito. Sigurado, pahihirapan ka, haharassing ka. Kung hindi nga, yung iba nga meron pang kakayahang magtanggol sa sarili. May kakayahang, harapin kung ano man ang panggigipit sa kanila. Walang magawa. Diba? Kita ninyo. Huwag ka munang bumalik dito. At aalagaan ka naman dyan, sigurado. Naiintindihan ka, hindi mga gago, tanga, ang mga taga-Taiwan para hindi nila maunawaan ang kalagayan mo dyan. Di ba? Ng isang Pilipinong katulad mo. Naninindigan sila.
Alam nila mangyayari sa'yo. Oh, di ba? Eh sabi ko nga sa inyo, yan Taiwan, iba ugali ng tao dyan. Mga kaibigan, kahit presidente dyan, minumura. Bakit? Na-exercise nila yung karapatan nila. Eh yun ang batas eh. Dito may batas nga tayong ganun eh. Pero bawal i-apply sa kanila. Pag sa iba eh, pwede. Alipustain mo, dapurakin mo, lapastanganin mo kahit Vice President ng Pilipinas. Wala namang wala naman sila masabing kasalanan. Bakit nyo ginaganon? Akala mo kung makapagsalita, ginawan sila ng atraso eh. Ano yung atraso sa inyo ni Leni Robredo? Di ba? At ng ibang mga pinagmumura ninyo. Ha? Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Hindoropot. Ayan po. Yun, si Justice o dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, kung yung anti-terrorism bill ay lalagdaan, nangako ako at sinabihan ko ang aking mga kaibigan na ako ay lalahok sa petisyon upang questionin ang constitutionality ng batas na yan. Mga kaibigan. Pero sabi ni Carpio, ang hindi ko lang magagawa ngayon, yung ako ay tumayo bilang abogado, bilang counsel, legal counsel, para pangunahan niyang kasong yan. Sapagkat may batas pala. Ang sabi niya, I cannot appear before the Supreme Court because there is a prohibition under the law appearing in the agency where you work 1 year before. May batas po pala na nagbabawal sa ilalim ng batas na yung abogado lumutang sa isang ahensyang pinaglingkuran niya. Siya sa Supreme Court, di ba? Yung petition dadalhin sa Supreme Court. Hindi siya pwedeng maging abogado muna ngayon. Dahil bawal sa batas yun. Pwede yun pag nakalipas na ang 1 taon. Sapagkat siya nagretiro sa serbisyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema nung October lang last year. So kailangan after October 19, dun magiging 1 taon, di ba? Pagka October 19, pagkatapos ng October 19, pwede na siyang mag-appear doon sa Supreme Court. Pwede na siyang tumayo doon. Ngayon, hindi niya magagawa yon. Pero may commitment na siya na kinausap niya mga kaibigan niya na siya po ay sasali. Lalahok siya. Siyempre, malaki maitutulong, maiaambag ni Carpio. Pero alam niyo na, kahit na dating Senior Associate Justice si Carpio, alam naman ninyo labanan sa Korte Suprema. Hindi naman katwiran ang labanan dyan, lalo ito ay political issue. Political issue ito
mga kaibigan eh. Eh kung sa hindi nga political issue natatarantado rin ang kaso dyan eh. Diba, yung pagtakbo na lang ni Erap sa politika ulit, yung pinayagan si Erap, isang malaking katarantaduhan yun ha. At sa Supreme Court, pinayagan nilang tumakbo si Erap, di ba? Pero si Carpio hindi bumoto ron. Labag si, dissenting opinion do si Justice Carpio. Ha? Ang pumabor doon, itong mga nagpalit-palitang mga naging Chief Justice. Si Bersamin nga balita natin, yan ang lumakad daw ng kaso. Di umano ni Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Bago siya maging Chief Justice of the Supreme Court. Ngayon, mga kaibigan, si Carpio magaling at marunong manindigan. Nationalist. Wala akong naririnig ngayon na abogado. Lalo na Supreme Court Justice. Bihira sa mga Supreme Court Justice na nagre-retiro ang tumitindig para sa national interest. Wala nun. Bihira. Si Justice Carpio lamang ang nakikita natin ngayon na nagtatanggol sa kasarinlan ng ating bansa. Laban sa ginagawang panghahalay, paglapastangan ng bansang China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yan kasi mga justices ng Supreme Court, siyempre pag nagretiro, gusto niya magpahinga na. Diba? Magpabanjing-banjing. Pasulat-sulat na lang ng column, di ba? Si Carpio, nagsusulat din ng column yan Kahit na nung nasa Supreme Court yan Ngayon, sa Supreme Court, kahit na si Carpio pa ang manguna dyan, hindi ko namang siyempre, hindi mo naman matatawaran ng credibility ni Carpio at ang kanyang paninindigan. Sa akin lang, mukhang mahirapan na magtagumpay. Pero mabuti na yung merong tumatayo. Kasi po, ang labanan sa Supreme Court lalo na kung political issue ang pinag-uusapan. At ang embarrassment dito babalandra sa mukha ni Presidente Duterte. Tiyak na ang mangyayari dyan, yan, Judge Reynalda Estacio mangyayari dyan, mga kaibigan. Mag-iimbento ng kung ano-ano yan. Pipilitin niya na baluktutin ang katarungan. Na sabihing constitutional yung anti-terror bill kahit hindi. Ganun yan Bakit? Political Kasi yung kanilang position, political Sino ba nag-appoint sa kanila dyan? Overwhelming majority ng members ngayon ng Supreme Court ay appointed ni Digong. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire!